Alam po ninyo, unahin na natin yung sa ginto. Ito po, nakita ko lang, siyempre duda tayo, 'di ba? Kasi kakampi natin yung nag-post, eh, si Maluti Kiye. Hanapin ko nga 'to, yung Esquire. Nakita ko po, ito po, mula po sa Esquire magazine. The Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Tayo po ang may pinakamaraming binentang ginto sa buong mundo ngayong 2024. Baka naman badong tayo pinakamarami, hindi po tayo pinakamarami ang ginto. Tiba-tiba po 'to, ang mahal po ng ginto ngayon, no? Per ounce pala niyan ay 140,000 pesos. Hindi ko alam kung magkano isang bar, ha? Kung magkano yung isang bar niyan. Okay, anyways, ang halaga po, so, no? Tanong nyo po kung ilang tonelada. Ounce lang yung pinag-uusapan natin, ha? Yung ounce, konti lang yun, ha? Hindi po kilo ang binenta natin. Tonelada. Kapit lang po kayo. 25 tons. Between January to June. Yung July, August, September pa. Hindi pa counted. 25 na tonelada. Tonelada po, 1,000 kilo bawat isang tonelada. Putyang daming ginto niyan. 25 na tonelada. Grabe po yan. Isang barko yata. Isang barko yata yan ng ginto ang binenta. Ang lupit po ng gobyerno natin. Hindi natin nararamdaman kung saan dinadala yung binibenta na yan. Tapos mababalitaan mo, no? Mababalitaan natin dito. Tignan natin yung sumunod na bansa kung ilan po ang binenta. Wala po sa kalangkingan, eh, no? Ayan, no? 9.64 tons yung Thailand. Tayo po 25 tons. Tonelada po pinag-uusapan dito. Barko-barkong ginto. Putya, grabe. Matindi po. Wala pong palipaliwanag. Wala nagpapaliwanag sa atin. Wala ring may balak mag-imbestiga. Dito nyo gamitin yung investigative power nyo. Isalang nyo yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit tayo nagbenta ng 25 tons? Wala po sa kalahati yung pumangalawa, eh. Yung pangalawang bansa na nagbenta, 9.64 lang. Putya, grabe po. Kahindik-hindik talaga itong pamahalaan na to. Buong mundo, ha. Uzbekistan, pangatlo, 6.22. Yung Mongolia, pang-apat, 1.33 tons lang ang binenta. Tayo po, 25. Kung makikita nyo nga sa graph, overwhelming tayo na panalo tayo sa pinakamaraming binenta, eh. Hindi po pinapaliwanag kung bakit po tayo nagbenta ng ginto. Kaya nga po etong mga bagay na to, eto dapat yung mga iniimbestigahan ninyo. Hindi yung wala namang vice president kayo ng vice president. Wala akong ideya kung gaano karami ang 25 tons na yan. Baka isang barko na po yan. Ini-imagine nyo lang yung isang barkong ng ginto. Ganun ang binenta natin. Grabe naman. Nilalang mo yung 1,000 kilos. 25,000 kilos na ginto. Nakakita ka na ba ng ganong karami? Yan nga ang tanong. Asan mapupunta yung pera na yan? 25,000 kilos. Isang truck na 10-wheeler. Puti, imagine niyo. Sa pelikula lang tayo nakakakita ng ganun karaming ginto.
25,000. Talagang ubos-ubos po tayo. Pag nagpatuloy po 'to, yung naani natin kasi galing din yan dito sa atin sa local. Ang binili po ng ating alam niyo po pag may nagbebenta, may kumikita diyan. Hindi natin alam kung saan. Diyos ko, buti may mga nagkakalkal pa na buti may mga private citizen pa na nakakakalkal niyan. Ewan ko kung masasara tong magazine na to, yung Esquire magazine na sinulat ni Paul Jan Kanya 18 hours ago. Imagine niyo. Hindi ko po ma-imagine kung gaano karaming grabe. Sabi ko, putya. Hindi mo akalain, no? Ang dami nating ginto na ganyan. Pag nagpatuloy po yan, ubos po ang ginto ng Pilipinas. Senado at Kongreso, tigilan nyo na yung mga walang kawawaan na nyo. Kung wala namang patutunguhan, kundi idudugtong nyo lang kay Duterte. Imbestigahan nyo po ito. Ayan, dami na nagtatanong. Saan napunta yung pera? Magkano? Magkano yung benta? Sa pelikula lang natin napapanood yung ganyang karaming ginto, 25 tons. Tuni-tunilada na pinag-uusapan. Ganun kahayok tong mga, alam nyo po, para hindi kayo pag-isipan, ipaliwanag nyo po, Mr. President. Aba, ginto na po namin yan bago ka naging presidente. Hindi po yan naipon nung ikaw ay umupo. Yung 25 tons na yan, nakokolekta po yan. Alam nyo po pala, ganito pala yan, no? Nabasa ko lang din dito, na yung mga minahan natin ng ginto, merong porsyento doon na sa ayaw nila at sa gusto, ipagbibili nila sa Bangko Sentral. Kaya po yan po yung naipon ng Bangko Sentral mula noon pa. Grabe, no? Wala akong masabi. Grabe lang eh. Hindi unbelievable. Ang tanong, sino po ang magtatanong niyan? Sino po sa inyong mga congressman na antatapang na kayang duruin yung mga batang-batang si Kasiong? Sino po sa inyo? Maano ka na lang. Amazing. Amazing talaga. Tapos mababalitaan mo na yung ipampupuno ngayon sa budget, okay lang sana kung dineklara na kaya tayo nagbenta kasi kulang yung budget natin. Hindi po. Yung kakulangan sa budget ngayon, uutangin. Umamin si Kimbo eh. We are deficit spending. Mas malaki ang ginagastos natin kaysa kinikita. Yun naman pala, ba't kayo bigay ng ayuda? Thank you very much kay Aurora Albis na nagbigay sa atin ng 23 Hong Kong dollars. Bakit kayo bigay ng ayuda? Talagang dapat sisimutin talaga ang yaman ng Pilipinas nito mga to. Ang lakas mangutang, walang pandemya. Mapapapalo ka na lang sa ulo. Never po ako nakarinig, matagal na ako nakasubaybay sa politika, never po ako nakarinig na may isang presidente
Alam niyo si tinatawag natin si Boy Benta, hindi ko na rin na nagbenta ng ginto ng Pilipinas, eh. Alam niyo po yung mga ginto na yan, diyan po naka-base yung pera natin. Kaya po may halaga yung pera natin kasi may gold reserve tayo na puwedeng sagutin ng pera natin. Kaya po yung pera natin hindi po magiging Mickey Mouse money katulad ng mga pera ng Hapon nung araw na biglang nawalan ng silbi. Kasi imprenta lang na imprenta, eh. Ito po meron pong katumbas na ginto. Eh, 'pag nawala na yung katumbas niyan, hanggang June pa lang po 'yan. Paano tayo nakatiyak na hindi sila nagbenta ng July, August, September, October hanggang December? Nakakapangati po, nakakapangilabot. Tapos very busy sila. Akusahan si VP Sara na lakwat Sara, akusahan si VP Sara na misuse of fund. Karimari-marim.